Buwan naman sa ating One Balita Pilipinas ngayong Miyerkules. Ilan pang ospital, kinukulang na rin ang kapasidad dahil sa pagdami ng mga nagkakasakit ng leptospirosis. Sa Quezon City, dumarami naman ang tinatamaan ng dengue. No co-payment policy na isinusulong ni Pangulong Bongbong Marcos sa mas maraming private hospital sa bansa. Kakayanin bang ipatupad? Pag-uusapan natin kasama ang PhilHealth. Sa pagpapatuloy ng impeachment trial, Vice President Sara Duterte hinamon ang prosekusyon. Imbis na puro pang-iinsulto, patunayan daw ang kaso. Kasabay nito, mga merito ng impeachment trial, bawal na raw talakayin sa publiko. At cast ng inaabangang Marvin Agustin, Jolina Magdangal comeback teleserye na Mommy Guard, sumabak na sa taping. Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Thank you for joining us. Good afternoon sa mga nanonood sa guide. Ang buting utang, kumikita sa mga utang, malupit. Nagsana ang mga paluwa sa kanilang mga probinsya. Hola! One Balita, Pilipinas! Magandang taghali, Luzon, Visayas at Mindanao. Sinalakay ng dalawang kawatan ang isang pribadong paaralan sa Quezon City. Natangay nila pati ang pasahod sa mga guro. Magbabalita si Carol De Asa. Sa kuha ng CCTV, pasado alas 12 ng madaling araw noong August 22, makikita ang pag-akyat ng lalaking nakaasul na sombrero sa bakod ng hagdanan ng isang private school sa Barangay Sauyo, Quezon City. Dumiretso ang lalaki sa isa sa mga kwarto. Kitang naghalughog na siya rito. Tapos naglakad papalayo. Bitbit ang mga ninakaw na gamit. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita ang pagtakas ng sospek kasama ang isa pang lalaking nagsilbing lookout. Natangay nila ang higit 300,000 pisong halaga ng gadgets at pangpasahod sa mga guro. Wala pong security. Meron lang po natutulog isang katiwala dun sa taas po. Buti na lang hindi nagising. Pasado alas 6 na ng umaga nang mapansin ng caretaker ang mga nagkalat na gamit at nasirang pintuan sa kwarto ng school admin. Sa backtracking, nakilala at naituro ng isang empleyado ang sospek na mahaba ang buhok. Naaresto siya sa kanyang bahay. Nakuha sa kanya ang mga ninakaw na gamit. Napag-alaman namang dati ng nasangkot sa pagnanakaw ang mga sospek. Patuloy na tinutugis ang nagsilbing lookout. Pero giit ng naaresto, Siya po yung nagplano nun, sir. Sumama lang po ako sa kanya. nakaharap sa kasong robbery ang sospek. Kapatid, para sa 1PH, Carol De Asa, News 5! Full capacity na rin ang San Lazaro Hospital sa Maynila sa dami ng pasyenteng tinamaan ng leptospirosis. Bukod dyan, dumarami rin ang bilang ng mga pasyenteng may waterborne diseases na uso tuwing tag-ulan. Pag-usapan natin ito kasama si Dr. Ron Jean Solante, Head and Chairman ng Adult Infectious Diseases and Tropical Medicine ng San Lazaro Hospital. Salamat po sa inyong oras, Doc Ron Jean. Hi Cheryl, good afternoon. Doc, gaano na karami ngayon yung pong mga naka-admit na leptospirosis patients po dyan sa San Lazaro Hospital? Okay, as of this morning, we had 32 admissions in one day lang kahapon, no, puro to leptospirosis. And I think ang bilang namin, both sa mga matanda or adult and pedia, sumobra na kami ng more than 150 na admitted patients, no? And maski sa ER ngayon, full pa rin ang capacity, meron pa rin nakapila, but we will be accommodating all of them. No? Huwag kayong mag-alala because we're trying to make the hospital accommodate all that will be admitted kung kaya pa natin. Sa mga pasyente pong ito, no, gaano karami yung moderate o severe cases? Okay, kung titingnan natin sa by proportion, I think 1/3 are the severe and the remaining are moderate, no? At medyo ang mortality natin, hindi pa naman ganun kataas. We already have 7 mortalities, Sheryl, no? In the past 3 days, medyo halos araw-araw may namamatay.
At ito yung gusto kong ipaliwanag, no, sa publiko. Pag meron na kayong mga sintomas, especially yung mga tinatawag natin na mga warning signs, no? Meron din tayong warning signs sa leptospirosis, kagaya ng naninilaw, kumukonti na yung ihi, masakit ang tiyan, nagsusuka. Huwag niyo na po yung patagalin na nandun pa rin kayo sa bahay. Pupunta na po kayo sa mga hospital or sa mga medical center para naman pagdating nyo doon, meron pa tayong magagawa at may salba pa natin kayo dahil sa komplikasyon ng pagpalya ng bato at saka yung pulmonary hemorrhage o nagdudugo yung lungs. Siguro, Doc Ronjin, ang mahirap po kasi ay yung mga paunang senyales, sintomas, parang tinatrangkaso ka lang eh. So, hindi iisipin po siguro kaagad ng pasyente na posibleng leptospirosis na yon. Kaya, yung mga nabanggit nyo pong mga sintomas, medyo di po ba nasa advanced stage na po yun, Doc? Yes, yun yung mga sa advanced stage, no? Kaya dito sa ER, talagang mahaba ang pila kasi bago namin i-declare yan kung lepto ba yan, kailangan namin i-test for dengue, kailangan namin i-test sa pneumonia and other tropical infections na talagang mataas pa rin or merong magkalo-halo ngayon, especially sa ganitong weather na tag-ulan, no? Pero talagang mga pasyente na makikita mo, Cheryl, na hindi na umihi for 24 hours, naninilaw na, ito yung mga talagang high risk na magiging severe at kailangan ng i-dialyze at minsan pila rin ang dialysis sa namin, kaya importante na ma-prioritize natin kung severe kayo. Huwag niyo nang patagalin. Doc, meron ba particular test lang para malaman agad na positibo sa leptospirosis? Yes, meron tayo, Cheryl, pero napakababa ang sensitivity dito, no? So, ang ginamit natin ngayon, clinical criteria, no? Ano yung mga clinical criteria? Number 1, dapat nakalusong siya sa baha. Pangalawa, yung lagnat, masakit ang ulo, no? Namumula yung mata, masakit yung kalamnan at saka yung binte, no? Those are very characteristic of leptospirosis. Doc, kilala po ang San Lazaro Hospital bilang isang specialty center sa infectious diseases. Kumusta rin yung ating kasalukuyang bed occupancy rate sa emergency room at mga isolation wards? Though sabi nyo, puno na. Kahapon lang, sabi nyo nga, 32 admissions agad. Leptospirosis lang po ba yung 32 admissions na yon? Yes, Cheryl. Isang lang, leptospirosis lang yan, no? Hindi pa kasama dyan yung ibang mga infectious disease na nagpapa-admit din. Though sabi niyo po kanina, i-admit yan, although may pila pa rin sa emergency room, pero kaya pa ba ng ospital din? Well, as of now, kaya pa naman kasi ginawa natin ang paraan yan, no? Supportive naman yung medical center chief natin at saka yung administration na we have to accommodate everyone para lang matulungan natin. So far, wala pa naman tayong nakikitang parang strain or stress dito related with management. Pero kailangan na rin alagaan natin yung mga healthcare workers natin dahil nga sa dami ng pasyenteng tinitingnan. Pagdating din po doon sa medical supplies, gamot, yung pundoxycycline naman sa mga health center, dapat doon pa lamang, di ba, na ipapamigay na rin po yan or may nag-a-assess na. Pero kagaya po niyan, yung iba pa rin, antibiotics, yung ating mga frontliners, ating mga nurse, doktor, kaya pa ba? Hindi pa naman yan yung tipong parang emergency or alarming na yung sitwasyon po natin. So far, kaya naman, Cheryl, no? Specialist doon sa mga supply natin ng mga antibiotic, no? Mga suero at saka yung mga equipment na ginagamit natin sa pag-dialyze, no? And wala pa tayong nakikitang medyo nagkukulang, pero every now and then we have to do a inventory of the supplies para naman hindi tayo kapusin. With regards doon sa mga healthcare workers, sa mga nurses, sa mga doctors, nakikita mo na yung mga pagod nila, pero alam naman natin na nasanay na tayo sa ganito because last year din, Cheryl, mataas din yung kaso natin, July, August last year ng leptospirosis. I think every year from 2024, 2025, and then ngayon, after the pandemic, no, yung COVID, dito na lumalabas itong other infectious diseases. Dumako naman din po tayo sa dengue at iba pang waterborne illnesses. Naobserbahan nyo rin po ba yung pagtaas ng mga kaso nito sa inyo pong ospital?
Yes, ang dengue naman talaga, ano talaga yan siya, parang regular na natin ang mga kaso nakikita dito, no? Saka yung ibang sakit na nakukuha, waterborne diseases, yung mga nagtatae, diarrhea, no? Including the with tetanus. Kasi alam mo, Cheryl, yung mga tetanus kaso namin ngayon, medyo umakyat din ha. Kasi alam mo, pag bumabaha, nasusugatan yan, hindi mo alam, apa ka ba ng ano pala, yung mga materials na contaminated also with tetanus, isa yan sa mga infection na minomonitor din natin. Typhoid fever po. Nagkakaroon na po ba tayo ng kaso rin? Yes, meron din tayong mga ganung kaso, typhoid fever, pero manageable naman, no? Hindi ganun kadami dito kumpara dito talaga sa lepto at saka sa dengue and respiratory infections like pneumonia. Doc Ronjin, paano rin po yung coordination at referral system ng San Lazaro Hospital sa Department of Health at sa iba pang pasilidad gaya ng, ang NKTI, nagre-refer na rin sila dahil full bed capacity na rin sila. O yung sa mga public hospitals upang hindi mag-overflow ang ating ER. Nabanggit po kasi yan ni bagong Health Secretary Mercado na yun ang gusto nating ipatupad, ano? Yung may parang referral system, may command center para pong ganoon, para alam kung sakaling hindi na ma-accommodate, agad alam kung saan papupuntahin po yung pasyente o dadalhin. Yes, we're into that loop of the navigation system naman ng Department of Health, no? Ang nangyari lang, alam naman natin, ang San Lazaro is the end referral, no? We are the end referral. Kung galing sa mga ibang center, kung dadating dito, medyo jahin na kung i-refer pa namin sa ibang center, no? Kasi ang mga namin dito, yung Jose Reyes lang, no? Puno rin naman sila. Meron din sila mga pool of patients na kailangang iayusin, no? So that's why we're trying to accommodate as much as possible at our center kung ano man yung mga magiging referral. Kasi mga pasyente namin dito, Cheryl, are also referrals from other centers. So kung i-refer pa namin yan, kawawa naman yung pasyente, no? Nasa iba't iba. At isa yan sa mga factor kasi yung mga naging severe, ilang hospital na ang nadaanan, pagdating nila dito sa hospital namin, severe na pala sila. So kawawa din. So we need to we need to devise something na hindi na sila may refer at pwede na dito sa atin. Balikan ko lamang po sandali yung nabanggit nyo pong mortality, umaabot na sa 7. Ito po ay lahat dahil po sa leptospirosis. At sa gaano pong iksing panahon lamang na itala po itong 7 na namatay? Actually, yung 7 na yan, within 5 days lang yan, Cheryl. So, hindi, because ang projection ko dito, since ang incubation period ng leptospirosis is 1 to 2 weeks, no? Earliest. Ibig sabihin, kung na-expose ka nung last week na Monday, Tuesday, ngayon pa lang magsidatingan ang mga pasyente this week, which is expected, no? Nakikita namin ngayon. At tuhog pa lang yan by next week. So, ngayon ang peak ng mga pagdating ng mga pasyente. At ayaw na natin umabot, mga kapatid, na hintayin nyo pa yung inyong sitwasyon sa malala dahil nga nakamamatay ito. Again, Doc Ronjin, sa mga kababayan nating nakalusong sa baha o nakararanas na ng lagnat at pananakit ng katawan, ano po ang inyong triage advisory? Kailan sila dapat dumiretso sa ospital at kailan sapat na yung pumunta sa local health center para sa prophylaxis? Yes, so unang-una, kung meron na kayong mga sintomas, no, at first day, second day pa lang ng lagnat, masakit ang katawan, namumula na yung mata nyo, kailangan nyo magpatingin, no? Huwag nyo nang patagalin kasi ayaw nating maging severe kayo. So you can go to the local health center or sa mga local government, mga hospitals. Doon naman sa mga wala pang sintomas, tapos maglulusong pa lang sa baha, don't forget, meron tayong tinatawag na post-exposure, no? Ibig sabihin, within 24 to 72 hours na na-expose ka doon sa baha, you can go to the health center and inquire for the prophylaxis na dapat within 24 to 72 hours lang. Kasi lumampas niyan, wala nang visa ang prophylaxis. Marami pong salamat sa inyong oras, Dr. Ronjin Solante ng San Lazaro Hospital.
Tumaas din ang kaso ng dengue sa ilang barangay sa Quezon City matapos ang ilang linggong pag-ulan. Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Francis Rivera. Hindi lang ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ang binabantayan sa Quezon City, pati na ang pagdami ng mga nagkakadengue. Araw-araw na kumagnisting at fogging sa Barangay Payatas sa Quezon City. Yan daw ay para mapigilan ang pagdami ng lamok na nagdudulot ng dengue. Nangunguna ngayon ang Barangay Payatas sa may pinakamaraming tinamaan ng dengue na umabot na sa 389. Pero karamihan daw ng kaso nakuha sa labas ng kanilang barangay. Gawa na mayroong mga nag-aaral sa labas ng Barangay Payatas. Alam niyo naman po yung Barangay Payatas is ang pangunahing hanap buhay ng iba dito is yung pagiging palero. So nakababad sila the whole day sa mga junk shops, mga trucks, or pag-pick up nila ng basura. So may tendency na doon sila nakakagat ng lamok. Ayon naman sa QC Epidemiology Disease Surveillance and QC Health Department, mas mababa ang naitalang dengue cases sa lungsod ngayong taon. Mas mababa po ngayon taon, no? 4,079 cases po tayo compared sa 7,519 cases during the same period last year. So approximately mga 46% lower ang dengue cases natin ngayon. Pagtitiyak ng barangay, tuloy-tuloy ang kanilang hakbang para mapababa ang tinatamaan ng dengue sa kanilang lugar. Hindi po kami tumitigil, na patuloy po kami nagpapaging sa ating mga lugar. Tumawag po kayo sa hotline ng Barangay Payatas o sa QC 122 ng Quezon City para agaran po namin mapuntahan kung sino ay may mga positive or merong mga sa lugar nyo ay may mga dengue cases. Ilan sa mga dapat bantayang sintomas ng dengue ay lagnat, pananakit ng katawan, sakit ng ulo at tiyan, pagsusuka, pagtatae at skin rashes. Kung nakikita nilang mild lang yung symptoms, may mga health center po tayo na pwede po doon magpa-check up at meron po doon rapid dengue testing. Mabilis lang po yung result nun at libre. At ang importante po sa atin po, no, sa mga may mga suspected dengue is maaga po magpakonsulta para ma-assess po agad kung pwedeng i-manage health center o kailangan i-refer sa hospital. Kapatid, Mobile Journal Francis Rivera po, hatid ang mukha ng balita. Bakit kaya ang Pilipinas ang sa pinakamataas ng presyo pagdating sa kuryente sa Asia? Minsan nasisisi na po ang Meralco, minsan ng gobyerno. Pero may isa kasing batas na halos 20 years na po ang nakakaapekto sa ating electric bill. Ano yan? Pag-usapan natin to. Magandang araw po. This is Chinkita ng iyong pambansang world coach. Nabalitaan nyo na ba itong EPIRA Law? Oo. Ano ba tong EPIRA Law? Hindi to EPERA. Ito po tinatawag na Electric Power Industry Reform Act o mas kilalang EPIRA. Ito ay pinasa po noong 2001. Noong malaking bahagi ng power industry ay hawak pa ng gobyerno sa pamamagitan ng National Power Corporation o NAPORCOR. Pero yun nga, ang problema ay pumapalya po during that time at kulang po ang kuryente. Kaya madalas ang brownout. Kaya ang layunin ng batas na ito ay buksan ang industriya sa mga pribadong kumpanya upang magkaroon ng mas maraming investor, maraming power plants na pwedeng mag-supply ng kuryente sa ating bansa. Ang paniwala noon ay kapag mas marami pong kompetensya, syempre magbababaan ang presyo. Pero ano po nangyari? Imbis na bumaba, tumaas po. Diba? Dahil sa EPIRA, dumami ang pribadong kumpanya na namahunan, pero yun nga, tumataas pa rin ang kuryente. Nagkaroon din na malinaw ng paghihiwalay ng power generation sa transmission, distribution, retail supply, para iba-iba po ang panagutan ng bawat sektor. Pero ano talaga ang challenge? Sa kabila ng pagbabagong ito, marami pa rin Pilipino nagtatanong bakit nga napakataas ng presyo ng kuryente. Isa sa mga dahilan dahil hindi nakontrol ng gobyerno ang presyo galing sa EPIRA Law. Bakit nga hindi na nakontrol? Kasi yung fuel tulad ng coal, natural gas, langis na ginagamit sa paggawa ng kuryente ay tumataas ng presyo. May pandaigdigang merkado at syempre ginagamit natin ang dolyar para pambili ng mga tinatawag na raw materials na ito. At habang tumataas po ang dolyar, tumataas din ang presyo. Kaya dapat ang mahalagang tanong po, mabuti pa ba o masama itong EPIRA Law?
Panahon na ba na kailangan amyendahan itong batas na ito? Ako naniniwala ko ang sukatan ng batas ay malalaman natin kung may pakinabang po ang mga taong pinoprotektahan. At kung hindi ito napapakinabangan lalo pag napapahirapan, panahon na ba na kailangan amyendahan ang EPIRA Law? Ano sa palagay nyo ang dapat gawin? Dahil ang tamang kaalaman at tamang karunungan ng unang akbang para tayo ay maging matalinong mamamayan. Nilagdaan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City ang kasunduan sa pagpapatupad ng no co-payment policy sa naturang private hospital. Personal itong dinaluhan ni Pangulong Bongbong Marcos at hinikayat ang iba pang pribadong ospital na pasukin na rin ang no co-payment agreement. Kaugnay niyan at iba pang mga isyu, kasama po natin live dito sa studio ang bagong tagapagsalita ng PhilHealth, Dr. Alfred Philip de Dios or Doc AP. Magandang tanghali po sa inyo, Doc. Thank you for joining us. Magandang tanghali, Cheryl. Magandang tanghali po sa mga nanonood. Ito, klaruhin natin muna. May bago yung no comment policy. Ito po ang unahin natin. Ano mismo yung ibig sabihin nito para sa mga pasyente, Doc AP? At ano yung mga serbisyong hindi na nila dapat bayaran out of pocket? Okay, well, mas ginagamit actually namin sa PhilHealth ang term na no balance billing. Ayun, instead let's of stick to co-payment. no balance billing para hindi na malito ang lahat, no balance billing. Okay. Ang ibig pong sabihin nito na kapag ang isang pasyente ay na-admit sa government hospital o sa mga basic accommodation ward ng pribadong ospital, wala na po silang ang tinatawag natin na out-of-pocket expense. So wala nang ibang gastusin po. Klaruhin natin yun mga kapatid, yung sa basic accommodation ng pagkakatanggap po sa inyo na pasyente. Okay. Yes. Doon natin maa-apply yung no balance billing. Dito po sa kasunduan ng PhilHealth at ng private hospital katulad po ng St. Luke's, personal na hinikayat ni Pangulong Bongbong Marcos po yung mga pribadong ospital nga na sumali. Ano po ba yung kailangan nating gawin para mas marami pang private hospitals ang pumasok sa ganitong agreement or existing na rin naman talaga ito or mandatory? Yes, tama ka doon, Cheryl. Mandated po ng Department of Health na bawat pribadong ospital ay maglaan ng 10% ng total beds nila sa basic accommodation. Dito po nila ina-admit ang mga, siguro mas naiintindihan ng ating mga manonood yung mga charity or service cases po nila. Okay? Opo. So, napapatupad ba yun? Well, Monitor ba yun? Well, that's sa DOH na po yan. Pero, well, kaya nga po hinihikayat ng ating Pangulo ang mga pribadong ospital para talagang maibigay ang serbisyo na to sa ating mga kababayan para hindi na po magsiksikan sa mga government hospital, sa mga pasyente. Alam nila na pwede naman silang ma-admit. Although limited lang naman po ito sa mga pribadong ospital. Limited number of beds lang po like ito. sabi nga po, 10%. Yung sa, I think sa St. Luke's, 53 beds lang din naman po yung kaya nilang ibigay or dun sa, pero at least kung lahat talaga ng ospital, pribadong ospital, ay talagang gagawin po ito, ipatutupad, malaking kaginhawahan po yun. Yes, because we realize po na para po talaga mapatupad natin ang universal healthcare, kailangan natin ng tulong ng private sector. Kasi marami rin po kasing mga pasilidad na nag-a-administer mga private institutions.
Ang sinasabi po, isa raw sa pangamba po ng ating ilang healthcare providers, Doc AP, yung reimbursement rates, ano po, at pagbabayad ng claims. Paano po ba sinasagot ito ng PhilHealth, yung mga concern na ganito? Okay. Well, good news po dyan is napababa na po natin ang turnaround time sa Okay. pagpabayad ng claims. Mula po sa 30 to 60 days. Ngayon po, 18 days na lang po ay nababayaran na yung mga good claims. Okay. Yung mga kompleto po sa dokumento, walang problema sa mga papers na sinabit po sa amin. Within 18 days po, nababayaran na po ito. Mabilis na yun, 18 Yes. days. Dati po ba ang turnaround gaano katagal? Yung iba, nag-give up na, ayaw munang tumanggap ng PhilHealth dati. Umaabot po minsan dati mula 30 hanggang 60 days. Mhm. So, At understandable din naman po yun pagdating sa private sector. Siyempre, yes. negosyo pa rin yan. Kailangan may pumapasok para magtuloy-tuloy yung operation. So now, basta maayos ang papeles, malinis, kompleto, 18 days nakakapagbayad ng Yes. PhilHealth. Opo. That's good to know. Dito po sa ilalim din ng agreement na no balance billing, ayan. Ano-ano rin po yung mga benepisyong dapat 100% coverage, gaya po nung, sabi niyo po, basic accommodation, yung essential medicines, laboratory test, at iba pang serbisyo, yun po ba yun? Yes, okay. It covers po yung room and board, like na-mention po ninyo, yung mga gamot na kakailanganin, mga tests po na kakailanganin. Kung kailangan po ng what we call yung invasive interventions, gaya ng operasyon, naka-compute na rin po ito sa ating mga benefit packages ng PhilHealth. At bawat benefit package po na ginagawa ng PhilHealth, kasama na po ang professional fees ng mga doktor. Oo, yeah, which is really good po. Malaking bagay po yun. Yes. Oo. Doc, doon po sa, pag sinabi natin na pasok sila doon sa no balance billing, itong mga bills na hindi, sagot po yan ng PhilHealth. Ganun po ba yun? Yes, hopefully nako-cover na ng benefit packages ng PhilHealth ang mga gastusin na po ng mga pasyente po natin. And upon, para pagtanggap po sa kanilang ospital, klaro naman na po yan sa mga pasyente kung mapapasok sila sa no balance billing or hindi. Nasasabi po yan. Dapat po. Meron din po kami mga personnel on the ground, yung tinatawag po natin na P-cares, P-cares. opo. Maaari po magtanong sa kanila para po malaman kung sila'y talagang pasok dito sa benepisyong ito at ano pa mga ibang benefits ang maaari nilang ma-avail po sa pasilidad. Sabi nyo nga po kanina ay mandated naman na sana 10% of all the private hospitals ay ibibigay po nila for the no balance billing. Pero may karagdagan din po bang insentibo para sa mga pribadong ospital na sasali? Halimbawa po, mas mabilis, yung mabilis na nga yung claims na 18 days at mas efficient na reimbursement. Sa aking pananaw po, with regards to claims processing, wala na po. Pero meron pong magiging shift po kasi sa payment scheme ng PhilHealth by 2027. Ito po yung Okay. tinatawag na global payment. So doon po sa mga nakakausap namin, nagkakaroon kami ng mga memorandum of agreement, pwede po silang mapili as pilot sites po nitong ating global payment DRG financial scheme. Ano po yun? Anong pagbabago? Well, ang mangyayari po doon is imbis na ang payment po after the claims, okay, ibibigay po ang budget sa kanila sa simula pa lang. Ito po ay base sa historical claims ng bawat pasilidad. So, iba-iba po yan. Oo, depende. Tapos bawas na lang. Yes, oo. Natuturuan po sila maging mas efficient dyan. Kasi, syempre, gusto nilang stretch, di ba? Para mas marami silang mapagsilbihan. Hindi ho kaya in a way, na baka maabuso kasi nasa kanila na yung budget, baka magkaroon ng dagdag na hindi naman talaga naibigay na
na services sa isang pasyente na mga dating nagiging issue, bumalik? Oo, maaari nga mangyari yan. Pero meron po kaming mga monitoring processes na i-set po. Okay, may mga parameters po sila na kailangang i-meet kasi po maapektuhan yung next tranches ng global payment nila kung hindi po nila may meet po yung mga requirements na yun. So again, that's gonna be next year pa naman. Yes, Inaayos pa po. Okay, dako po tayo. Puntahan ko po yung bagong pamunuan ninyo sa PhilHealth. Matapos umupo nga po ni Dr. Beverly Lorraine Ho bilang bagong presidente and CEO po. Ano ang mga pangunahing priority po sa ilalim ng pamumuno ni Dr. Ho? Okay. Ang maganda po ngayon is very integrated po ang Department of Health at ang PhilHealth. Alam niyo naman na ang Secretary galing po sa amin. Okay? So, meron po silang shared agenda and there are 5 pillars po. Unang pong pillar dyan ay yung healthy schools, workplace, and communities. So, gusto natin malusog kahit saan. Pangalawa po, magkaroon tayo ng functional primary care system. Okay? So kasi po, mas maganda na nasa preventive side po tayo. Okay? O maaga pa lang, ma-identify na natin yung mga sakit ng ating mga miyembro at malunasan na kagad ito at hindi na umabot sa komplikasyon. Pangatlo po is magkaroon tayo ng efficient and quality healthcare institutions or hospitals. Okay? Para po makapag-deliver ng quality care sa ating mga pasyente. Pangapat po is yung transformation ng IT system po natin. Kasi po, ito po kung mapaganda pa natin to, ma-modernize pa natin, mas mapapabilis pa ang mga ang claims processing at lahat ng serbisyo. At kasama din po ito, kung may efficient IT system tayo, mababawasan po ang red tape. And then lastly, na magkaroon ng strong institutions and sectors na mas magtitiwala ang tao, hindi lang sa PhilHealth, kundi pati sa DOH. 2 years. Kaya po lahat yun. 16 months, 16 actually. months, okay. Kayo pa nagsabi, 16 months. Nandoon ba yung pressure? Yes, sprint nga raw kami, sprint. Oo. Nung huli po namin nakausap dito, si Secretary Mercado, sabi ko, not to put pressure, but I mean, we're pressuring you. Para nga, kasi nga, maiksi, pero hindi naman imposible kung magkakaroon ng diba? Actually, nung pinresent po sa amin yan ni Acting PCEO Beverly Ho, nakalatag na po kung ano yung mga gagawin. Naka-ready naman na din pala siya. Yes, opo. Okay. Puntahan ko din po, Doc AP, yung usapin naman ng contributions. Nananatili po kasi sa 5% yung contribution rate para sa direct contributors. At paano magkikita ng mga miyembro yung epekto po nito sa mga benepisyong tinatanggap nila? Kamusta rin po yung collection at saka yung regular na pagbabayad ng mga miyembro? Okay. Yung 5% po, maximum po yan. Max. Para po sa mga kumikita ng 100,000 or above a month. Okay? Kung mas mababa po dito ang kinikita nyo, hindi naman po 5% ang kailangan nyo maging kontribusyon. Okay? Ngayon, malaking bagay po ito kasi it's part of the funding source ng PhilHealth. Okay? Para po siguro natin na maibigay ng maayos ang mga benepisyong aming ginagawa po para sa inyo. At doon din po ay yung pagpapatuloy ng pagpapalawak, pag-enhance sa iba't ibang packages na PhilHealth na naibibigay na sa mga miyembro. Yes, opo. Actually, we've developed a benefit development roadmap para po sa susunod na 3 taon. Pinag-usapan po natin yung pondo. May mga ulat po kasi, Doc, na tungkol po dito sa hindi na babayarang government premium subsidies na umaabot po sa 241.6 billion pesos mula 2019 hanggang 2024. Bakit po umabot sa ganito kalaking halaga yung arrears? At ano po yung ginagawa para maayos ito? Okay. Now, government is aware of that. Ito po ay galing din sa mga dapat share namin sa Syntax at yung binibigay ng PAGCOR and PCSO. Okay? Nakalaan naman po yan. Okay? Yung yung timing lang po ng disbursements ang nahihirapan. As you know, biglang nagkakaroon tayo ng ibang problema So, napaprioritize po yun.
Pero hindi po ba dapat ang para sa PhilHealth, hindi dapat nagagalaw, dapat na ibibigay kagad ng pamahalaan para mas smooth at mas napapalawak po ninyo yung dapat na naibibigay sa mga miyembro. As I've said, nakalaan naman po yan, yung prioritization of disbursement lang po. Kaya nangungulit din po kami sa kanila na Sino kami yung sa naman, kanila nating kukulitin? DBM? Opo. Okay. Nakaano na po yan, nakalaan na po talaga sa amin yan. Okay. Sa kabila po nito, paano tinitiyak ng PhilHealth na mananatiling sapat yung pondo nga ng miyembro at hindi maantala yung pagpapalawak pa rin ng benepisyo? Okay. Now, for all benefit packages po na dinedevelop at nilo-launch ng PhilHealth, okay, nagkakaroon po ng actuarial studies dyan. Hindi po kami naglo-launch ng benefit package na alam namin na hindi namin masusustain. So lahat po yan naka-budget and may projections na po dyan nakasama po sa mga mga future expenses po ng PhilHealth. Since napapag-usapan na rin po natin yung different packages at kanina nga po ay nakausap natin si Doc Ronjin Solante na ang dami na rin ang kaso nila ng leptospirosis, NKTI, full bed capacity na rin pagdating sa kasong ito. Daanan lang po natin ng kaunti yung pakete ng PhilHealth pagdating po sa leptospirosis. I understand, enhanced na rin po ito o mas pinalaki po yung budget na pwedeng ma-cover. Yung coverage po nito sa isang pasyente, sa isang miyembro na ma-admit because of leptospirosis. Yes, okay. Now, depending on the severity, kasi po may range po ngayon na-enhance yan, may range po kayong ma-avail. Okay, doon po sa may mild, moderate and severe na na-admit po sa ospital, okay, halos na triple actually yung benefit. Parang abot po yata ng 411,000 yung max. Yung max, para po sa mga may Maximum komplikasyon po yun. Doon po sa mga walang komplikasyon, up to 63,000 po ang ma-avail nila. Ngayon, alam niyo naman, leptospirosis, nagkakaroon niya ng komplikasyon sa bato, minsan sa baga, nahihirapang huminga, kailangan suportahan. So umaabot po ng hanggang 411,000. Kung kailangan niyo ma-dialysis, kailangan niyo ng respiratory support, pwede pong umabot doon yung ma-avail po niya. Bukod po doon sa ating Yakap Primary Clinic. Yun. I was gonna say na huwag na natin, kasi ang sinasabi kanina po ni Dr. Ronjin, huwag nyo nang hintayin na umabot pa dun sa nanilaw ka na lang bigla, di ba? Hindi ka na makatayo sa iyong hinihigan. Kung may initial na senyales, sintomas, medyo nilalagnat-lagnat ka na, alam mo may exposure ka sa baha, pwede nang magpatingin. At dito pumapasok ang Yakap program. Opo. Go ahead, Doc. IP. Doon pa lang sa mga tingin nyo, baka kayo ay na-expose na dahil lumusong kayo sa baha or may konti na kayo nararamdaman, pwede po kayong pumunta sa mga Yakap clinics. Okay? Dito po, libre ang konsulta, pati yung mga basic laboratory, mahihingi natin. At pinakamahalaga sa lahat, mabibigyan kayo ng antibiotics as prophylaxis. Ngayon, kung talagang may nararamdaman na kayo, okay, pwede po kayong pumunta sa mga emergency room. Meron po tayong tinatawag na OECB. Yun, yung outpatient. Emergency Care Benefit Ayun, Package. Okay? And lahat din po ito, ma-avail nyo. Yung konsulta, laboratory at maggamot, ma-avail po ninyo sa emergency room. Kasi baka hindi pa po ninyo nalalaman mga kapatid, dati kasi 'di ba ang thinking, nako, kailangan ko pang ma-confine bago ko maramdaman yung benepisyo ko bilang isang PhilHealth member. Hindi po. Huwag po kayong mag-atubili kung kailangan sa tingin nyo, kailangan yung tumakbo ng ER, covered po kayo, covered po tayo ng PhilHealth. Pero pinakamahalaga, may Yakap provider kayong mapili na mag-aalaga ng inyong, hindi lang ng sarili nyo, ng inyong pamilya. Paalalahanan na rin po natin, kulitin na rin natin, lalo na pa during this time of the month or the year, na maraming ang cases or lumalabas, hindi lamang leptospirosis, but other diseases or sipon, ubo, yung mga ganon, na ready naman, basta mayroon kang Yakap provider. Paano nga po ba ang gagawin para ma-avail itong Yakap program?
Okay. Unang-una po, kailangan nyo magpa-register sa isang Yakap Clinic and magagawa nyo po to through the eGov app. Or pwede kayo pumunta sa aming local health insurance office, sa mga branches po ng PhilHealth, or dun mismo sa Yakap Clinic po. Once makapag-register na kayo, kayo po ay gagawa ng initial na first patient encounter. Okay, risk assessment lang po to para malaman kung ano yung mga mga sakit na meron kayo. At tutuloy po kayo sa konsultasyon. Okay? Bago kayo tumuloy sa konsultasyon, magkakaroon po kayo ng yung tinatawag namin na empanelment, na magkakapirmahan po kayo ng clinic na, kumbaga, i-establish nyo ngayon yung relationship ninyo with the clinic. Kasi po, hindi lang to one-time thing. Lalo na kung may na-diagnose sa inyong sakit. Kailangan tuloy-tuloy po ang konsulta ninyo para maiwasan po ang mga komplikasyon. At yung kung listahan naman po ng Yakap providers ang kailangan nyo, I guess meron po tayo sa Sa website po. website po. Kasi syempre, ang gusto nyo pong hanapin na Yakap provider, yung very convenient po sa inyo, yung madali, mabilis nyo, o pinakamalapit na mapupuntahan nyo po kung saan kayo nakatira. Ayun. At ang maganda din doon, kadikit niyan, yung gamot program. Yes. Oo, di ba? Bawat miyembro po ng PhilHealth actually may entitlement na 20,000 na mga gamot. So, iba-ibang gamot po ang available dyan. Yung may antibiotics para sa high blood, para sa diabetes. Okay? So, pero hindi niyo po ma-avail to kung hindi kayo nakaregister sa Yakap. Yakap po. Kasi ang prescription po manggagaling sa inyong Yakap Clinic. Ayan, yung Yakap provider, yung doktor po na accredited po ng PhilHealth. So, klaro po yan. Sana mga kapatid, let's take advantage of this na kalahin nyo, hindi nyo kailangan nga magkasakit para magpatingin. Diba? At least alam nyo na may nagmo-monitor, may magbabantay ng inyong kalusugan. Siguro po, panghuli, paalala muli sa ating mga miyembro, Doc AP. Okay. Sa ating po mga miyembro, no? Dito po, Doc. Ating po mga miyembro, okay. So, ayon po sa ating UHC law, lahat po tayo ay automatically miyembro ng PhilHealth. Okay? At paalala lang po na lahat po tayo, makakapag-avail po anytime ng kahit anong benefit ng PhilHealth. Okay? Kunyari, first time nyo pupunta sa emergency room, kailangan automatic po na makaka-avail kayo ng kahit anong benepisyo. Okay? Pero ating pong take advantage po yung Yakap program. Okay? Kasi po mas maliit na gastusin talaga kung maaga pa lang ma-detect na kayo ay may karamdaman. Marami pong salamat for making time. PhilHealth spokesperson, Dr. Alfred Philip De Dios. Okay. Thank you very much. Thank you po. Samantala, tagumpay ang kauna-unahang telesurgery kung saan ang pasyenteng nasa Pilipinas na operahan ng doktor na nasa China. Paano nga ba ito ginawa? Para bigyan ng mukhang balita, Mobile Journal, Denise Valdesancho. With the surgeon doing the robotic surgery from China and the patient being here in the Philippines. We're going to perform the robotic-assisted radical prostatectomy for a patient who has an intermediate risk of prostate cancer. Isang 53 anyos na lalaki ang tagumpay na naisalang sa kauna-unahang telesurgery sa Urology Center of the Philippines. Malayo ang doktor pero napagalaw niya ang robot na nag-oopera sa pasyente. Merong console at gamit ang sobrang linaw at magnified na screen, kita ng surgeon ang loob ng katawan na binubusisi ng robot. The main advantage of the robot, one, you have less blood loss, less scarring, faster recovery. And for the surgeon, it will be economic, meaning you can extend your lifespan. Because the surgeon is doing the surgery in the console, sitting right there, without any fatigue. Internet ang gamit. Pero syempre, alam niyo naman ang internet sa Pinas. Kaya meron pa ring backup. Actually, it will not affect the outcome of the surgery because you have an expert surgeon right here in the Philippines who's going to take over the surgery. Makalipas ang 5 oras, tagumpay na natanggal ang cancerous prostate ng pasyente sa tulong ng telesurgery. With the lack of surgeons across the country, the
the future here is that you can have these robots in different municipalities, in different islands, but you cannot provide all the doctors. So the expert surgeon can be here in Manila doing the operation through the console, through the internet, with the patient either in Masbate, no, in Sulu. Mobile Journal Denise Valdesancho po, hatid ang mukha ng balita. Inanunsyo ni Presiding Officer Cheese Escudero ang two-strike rule para sa mga lalabag sa Rule 18 na nagbabawal sa public comments at statements sa merito ng nagpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Magbabalita si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, nag-ugat itong ruling sa post ni Private Prosecutor Attorney Amando Ligutan tungkol sa misleading questions. Pero ano-ano ba yung ituturing na paglabag nga sa Rule 18 at sino-sino ang sakop nito? Sherry, sinabi kanina ni Atty. Ligutan na puweras na siya isang abogado, 2 dekada na rin daw siyang nagtuturo. At bilang guro, kailanman daw hindi naging mali yung pagtatama ng mali. Wala raw personalan nito, yung naging post niya online, wala rin daw hindi raw ito tungkol sa depensa. Ang pinag-uusapan daw kasi ay batas at dapat daw itama yung posibleng maling konsepsyon o pag-iintindi ng publiko. At alam daw ni Atty. Ligutan yung pagiging mapagpakumbaba at dapat pangaraw mapaisip tungkol dito ang depensa dahil ang kalaban daw ng humility o ang opposite nito ay pride, yung hindi raw pag-amin sa isang pagkakamali. Samantala, sa naging ruling naman kanina ni Presiding Officer Cheese Escudero, tinalakay itong Rule 18 na pinagbabawal itong senator judges, itong mga counsel na prosekusyon, pati ng depensa na magsalita o magbigay ng komento na maapektuhan o matatalakay yung merito ng paglilitis. Kabilang dyan yung mga ebidensya, yung mga testigo, lalong-lalo na inaabangan na pagboto kung saan na sila tumitimbang kung may acquittal ba o may conviction. Hindi nito sakop yung mga outside observers, yung mga nanonood, pati ang mga spokesperson na hindi nagsisilbing counsel on record dito sa trial. Ito yung sinasabi ng korte na kaya nga may suwestyon noong lumipas na mga linggo na baka pwedeng magtalaga na ng hiwalay na spokesperson itong 2 panig. Pero imbis na kanina mayroon ng napaparusahan, naglabas naman, kumbaga magsisimula raw muna sa malinis na estado, pero simula ngayong araw, mahigpit na raw na i-enforce itong Rule 18. Sa unang lalabag, mayroong public reprimanding at admonition sa open court bilang final warning. Pagka nagkaroon ng pangalawang paglabag, 30,000 pesos na statutory fine ang ibabayad. At sa mga susunod na paglabag, ituturing na itong bilang ikatatlo, ikaapat at mga sumusunod na opensa na ganun din ang parusa na may penalty. At maaari rin na pagbawalan munang magpakita o humarap o tumayo sa korte, itong mapupuntong mayroong paglabag sa Rule 18. Pagdating naman sa senator judges, sila mismo pwede nilang paalalahan ng isa't isa. Maaari din namang magkaroon ng ethics complaint para raw matalakay ng Senado itong naturang maling decorum ng mga senador. Cheryl. Maraming salamat mo, Journal Merimon Reyes. Samantala, sa pagsalang ni DPWH Secretary Vince Dizon sa budget deliberations kasama sa natalakay ang flood control projects. Magbabalita si Amy Atienza. Cheryl, sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon sa budget deliberations na mula sa 20,000 ay na bumaba sa 11,000 na lang ang flood control projects para sa 2027. Ayon kay Dizon, inalis na ng ahensya ang mga duplicate projects sa iba't ibang rehiyon. Mas binigyang pansin din daw ng ahensya ang mga malalaking proyekto kumpara sa maliliit na proyekto. Kinakailangan din limitahan ng ahensya ang ideal number of projects ng district engineers at regional directors. Nagkaroon daw kasi ng mga pangyayari noon na umaabot ng triple ang mga proyektong hinahawakan ng mga ito. Ngayon, striktong tinitingnan ng departamento ang mga proyektong ipapatupad at isasagawa ng bawat opisyal. Aminado naman si Dizon na hindi pa kumpleto ang mga master plan ng lahat ng lokalidad sa bansa.
pero ang mga proyektong hindi natapos ay kanila ring ipagpapatuloy gamit ang panukalang pondo. Isa ang DPWH sa nilaanan ng pinakamataas na budget para sa 2027. Umabot ito sa 643.95 billion pesos kung saan 117.74 billion pesos ang nakalaan para sa foreign assisted projects, habang nasa 83.84 billion pesos naman para sa flood management. Mayroon ding higit 199 billion pesos para naman sa national road system. Cheryl, kasabay nga ng DPWH ay tinatalakay din ang budget ng Department of Environment and Natural Resources at ng Department of Migrant Workers. Cheryl? Maraming salamat, Mobile Journal, Amy Atienza. Bumuelta ang palasyo sa bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hinamon ni VP Sara ang prosekusyon na patunayang impeachable siya gamit ang ebidensya, hindi sa pamamagitan ng pangiinsulto, espekulasyon o political theatrics. Lubog na nga raw sa baha at kahirapan ng bansa, wala pang napapanagot at inuuna pa ang impeachment. Kaugnay niyan, magbabalita si Mobile Journal Julie Baiza. Julie, ano ang sagot ng palasyo dito? Cheryl, isa-isa nga pinalaga ng palasyo ang mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kabilang nga yung sinabi niya na lubog na sa baha at kahirapan ng bansa pero tila walang mananagot. Ang sabi ni Palace Press Officer Claire Castro, totoo naman daw na lubog sa baha dahil kitang-kita yan sa Davao City. Kaya inutusan na raw ni Pangulong Bongbong Marcos si DPWH Secretary Vince Dizon na ayusin ang malalang pagbaha sa Davao. May isa raw kasing proyekto na nakita si Dizon na 2019 pa hindi nagagalaw o naaayos. Kailangan na rin daw makita at maimbestigahan ang ulat na may mahigit 13,000 flood control projects noong nagdaang administrasyong Duterte. Dapat daw masilip kung ito ba ay numero lamang o talagang nag-i-exist para raw maibigay ang kahilingan ng bise na panagutin ang dapat managot. Lastly, doon sa sinabi niya na ang prioridad daw ng administrasyon ay ang impeachment trial laban sa kanya, ang paghahatian sa 2027 budget at ang umano kung paano baliin ang konstitusyon, iginiit ni Castro na naaayon sa konstitusyon ang impeachment proceedings at probisyon nito sa batas para mapanagot ang isang opisyal. Cheryl, ang payo ni Castro, mas maganda na aralin daw ng vice-presidente yung kanyang sinasabi para hindi bumalik sa kanya yung mga ibinibintang niya laban sa administrasyon. Cheryl. Maraming salamat, Mobile Journal, Julie Baiza. Hola mga kapatid, sumabak na sa taping si Jolina Magdangal para sa kanyang comeback teleserye na Mommy Guard. Narito po ang report. Realness, pop culture references, at simpleng pamumuhay. Ilan lang ito sa i-highlight ng highly anticipated noontime serye na Mommy Guard. Nandito na nga tayo sa first taping day ng Mommy Guard, mga kapatid. At eto na, nakita nyo naman, ang ganda ng set design. O, diba? Kompletos rikados ng mga pop star, superstar. Pero parang may kulang na star. Si Mommy Guard, Miss Jolina Magdangal. Hello, Ma'am Sir. Kamusta, Ma'am Sir? In character na nga ang Queen of Philippine Pop Culture na si Jolina Magdangal na nagbabalik serye bilang si Tina Di Maapi. Mahilig kasi ako sa artista at saka love of my life, si Papa P, di ba? Correct. Pero yes, ito yung kwarto ko at saka ito yung pinakabahay namin. Ang sarap na feeling. Gaganap naman na anak ni Jolina si Star Works star Amo Wilding. First series ever in my life. Pressured ako pero I'm so grateful pa rin kasi I have this opportunity. Welcome to... Anyway guys, yan na muna ang latest sa showbiz. Balik sa'yo, Cheryl. Thank you, MJ. At yan po ang mga bumabanderang balita at public service sa inyong tunay na kasalo sa tanghali. Hanggang bukas, dito sa Balita Magpapabusog sa inyong kaalaman. Ako po si Cheryl Cosip. Kami ang inyong kapatid sa public service. 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.